Ang pagpapatuloy. Sa paglabas ng clear condition ng ikatlong senaryo ay makikitang lahat ng tao ay nagkagulatan sa kanilang nabasa. Maging itong si Yu Sangao at Yon Song ay talagang parang nanlungo sa pagkabasa ng clear condition. Sa isip naman ni Dukay Bibiyong ay yun nga daw ay may napakasimpleng patakaran dahil ang kailangan lamang daw nilang gawin ay pamwesto sa green zone bago sila maunahan ng iba, at syempre pwede mo nga rin daw agawin ang green zone ng iba. Kailangan nga daw nilang dal iyan dahil kapag hindi nga daw sila nakahanap ng kanilang green zone bago sumapit ang hating gabi ay magkakaroon nga daw sila ng talagang napakalalim na problema. At makikita na nga natin dito ang mga tao na mabaliw-baliw na sa pag-uunahan sa nagkalat na green zone na kaya lamang maglaman ng isa. Ilang sandali pa ay nagpaabot na ang gagong Dukay binang magandang kapalaran para sa lahat, habang makikita ang buong tropa na may magkahalong takot at pag-aalala ang nararamdaman sa biglaang pangyayari. Ang mga desperado nga na tao ay talagang nagkakapatayan na sinasabi pa ng babaeng ito sa kinukwilyuhan niyang tao na mamatay na daw ito. Dito naman ay makikita ang dalawang lalaki na magkakapatayan na, sinasabi ng lalaking magnanakaw ng green zone na ang gagawin niya nga daw ay hindi personal, dahil ayaw niya lamang daw talagang mamatay na sa pananalita nito ay parang humihingi na din ito ng pagpapatawad sa kanyang papaslang ang lalaki. Ilang minuto pa nga lang ang nakakalipas ng inanunsyo ng Dukay ang clear condition ng senaryo ay makikitang sobrang dami na agad ang namatay dahil sa pag-aagawan ng green zone. Kasunod noon ay naglakad na ang buong tropa para makalayo ng kaunti sa nagkakagulong mga tao habang si Sangao ay talagang mangiyak-ngiyak sa mga masaklap na nagiging kamatayan ng mga tao doon. Natanong pa nga niya dito kay Kim Duk-ja kung lalaban din daw ba sila na parang katulad ng mga ginagawa ng ibang tao na makikitang may takot sa kanyang mukha. Sumagot naman si Kim Duk-ja na hindi daw dahil ang kailangan lamang daw nilang gawin ay ang maghanap ng room na kakasya silang 5. Habang pinapakita si Sangao na nakatingin sa dalawang lalaki na nagbabuno sa loob ng room na kasya lamang ang isa. Sa isip ng ating bida ang green zone nga daw ay may iba-ibang size, ang iba nga daw ay kayang lamnan ng isa habang ang iba naman daw gaya ng pinapwestohan ni Pildogang ay kayang lamnan ng 70 na tao. At pinakita na nga itong si Pildo at mga gorilla nitong Alip Ores na parang walang ka-probable problema sa nalalapit na senaryo. Ilang sandali pa ay sinabi ng ating bida sa kanyang mga kasama na maghiwa-hiwalay nga daw sila para sa paghahanap ng room. Si Yon Song nga daw at Sangao ang magkasama at si Huiwon naman ay isasama si Hilyong. Nagsalita naman si Huiwon at tinanong si Kim Duk-ja kung ano naman daw ang gagawin niya. Sumagot si Kim Duk-ja na maghahanap din daw siya ng siya lamang at kapag 20 minutes na nga lang daw ang natitira bago magsimula ang senaryo at wala pa rin silang nakikitang room, ay magkita-kita nga daw sila mismo sa kanilang kasalukuyang kinaroroonan. Mabilis naman iyon naintindihan ng mga tropa ng ating bida na makikitang tumanggo-tango pa nga ang mga ito, at wala nang sinayang na minuto ang mga ito at agad na nagsialis para maghanap ng room na tutulong sa kanila para magpatuloy sa pangalawang gabi ng senaryo. Habang paalis pa nga ang mga tropa nito ay nasabi ng ating bida na sa tingin daw niya ay hindi makakahanap ng room ang mga kasama niyang iyon. Kasunod noon ang pagdukot niya sa kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa para tingnan ang isang bagay. Sa pagtingin niyang iyon ay nasabi na lamang niya sa kanyang sarili na tama nga daw ang inaakala niya. At makikita nga natin dito ang mga sulat sa binabasang nobela ng ating bida na wala na nga daw talagang room ang available sa Chungmuro sa kasalukuyang oras na iyon. Habang makikita naman natin sina Huiwon at Hilyong na nag-iingat habang naghahanap ng room. Ganoon din sina Sangao at Yon Song na animoy nasasaktan sa bawat taong nakikita nito na naghihirap. Ilang minuto pa ang lumipas at nag-anunsyo na ang system na meron na nga lang daw 30 minuto para magsimula ang ikatlong senaryo. Habang nakaupo naman ang ating bida dito sa usang tabi ay nasasabi niya sa kanyang sarili na sa nabasa nga daw niyang iyon ay mauuwi sila sa isang option. Ngunit hindi nga doon sigurado ang ating bida dahil baka hindi nga daw nila kayang kumitil ng buhay ng may buhay para sa kaligtasan ng buong miyembro ng grupo. Scroll nang nga lang ng scroll dito ang ating bida sa kanyang cellphone at tila ba handa na itong mamatay sa kamay ng mga halimaw. Ilang sandali pa ay naalarma si Kim Duk-ja sa galit na nagsalita sa kanyang isip. Nagagalit na pala si Dukay Bibiyong sa kanya dahil sa ilang minuto na lamang nga ang natitira para magsimula ang ikatlong senaryo ngunit wala itong ginagawang aksyon na tila nagpapakamatay na.
Kasunod noon ang pagpapaabot ng mensahe ng Constellation na si Prisoner of the Golden Headband na iniisip ulit kung ano daw kaya ang pinaplano ng ating bida. Sa biglaang pangyayaring iyon ay bahagyang nag-alala si Kim Duk-ja dahil kapag nalaman nga daw ng mga constellations o kaya ni Byung na siya ay isang reader ng TWSA, ay hindi nga daw yun magiging maganda para sa kanya. Kaya makikita natin dito na bahagya niyang tinakpan ang cellphone para di makita ang nakasulat sa screen nito. Sa sunod na nangyari ay makikitang nagulat si Kim Duk-ja na may halong sobrang pagtataka sa kasunod na sinabi ng Dokkaebi. Sinabi ng Dokkaebi sa kanya na ano daw ang ginagawa ng ating bida at bakit nga daw ito nakatitig sa blank na screen, wag nga daw niyang gawin iyon dahil nagdudulot iyon ng pagkaboryong ng sobra ng mga nanunood na constellations. Napaisip nga ng matindi si Kim Duk-ja sa sinabi ng Dokkaebi na blank screen kaya lakas loob na nitong tinanong sa Dokkaebi kung ang tinutukoy ba daw nito ay ang cellphone, na niladlad na niya sa Dokkaebi na kung yun nga ba daw ang tinutukoy nito. Galit namang sumang-ayon doon si Dokkaebi Byung na sinabi pang kung nahihibang na ba daw ang ating bida kaya ginagawa niya iyon. Dagdag pa ng Dokkaebi na galit na nagpaalala sa ating bida na mamamatay daw ito kung uupo lamang ito doon ng ganoon. Sa galit pa nga ng Dokkaebi ay natanong pa sa sarili kung ano daw ba kaya ang nakita niya sa ating bida, kaya nakipagkontrata ito sa kanya na may boses na talagang problemado. Hindi naman iyon pinansin ng ating bida dahil tila may plano naman ito kaya tumitig na lamang ulit ito sa kanyang cellphone habang namamangha parents sa natuklasan. Kasabay noon ang pagsabi niya sa kanyang isip habang manghang-mangha na ibig sabihin daw pala noon ay maging ang Dokkaebi at constellations na may pinakang mataas na kapangyarihan sa pamunuan, ay hindi nakikita ang nasa screen ng kanyang cellphone. Sa isip pa ng ating bida na kung nakikita nga daw nila ay dati pa lamang daw nga ay dapat binalaan na nila siya tungkol doon, kaya natanong na nga niya sa kanyang sarili na kung ganoon nga daw ay gaano daw kaya kalakas ang author na nag-send sa kanya ng file na nasa kanyang cellphone. Ilang sandali pa ay nabahala ang ating bida sa kanyang narinig na tila malapit lamang sa kanya na pagduwal ng isang individual. Nang nilingaw niya ito ay nakita niya ang tagahanga ng baliw na si Jung Hyuk-yu na talagang nanlilisik ang mga mata na kakatapos lamang pumatay para sa pwesto na kailangan niya para makaligtas. Sa alisto ng lalaking ito na baka malingat sa paligid ay napansin niya ang ating bida at binalaan ito. Habang mangyak-ngiyak pa na wag daw lalapit ang ating bida dahil talagang kahit anong mangyari ay papalag siya. Tumayo naman doon ang ating bida dahil parang kikilos na ito at sinabi sa lalaking paiyak na wag daw itong mag-alala dahil hindi niya naman daw aagawin ang kanyang pwesto. Pagkasabi niyang ganoon ay nagulat ang ating bida dahil sa pagsasalita ng isang individual na sinasabing hindi siya makapaniwala dahil parang nagre-relax pa rin ito, siguro daw ay sawa na ito sa kanin at ulam. Nang matapos ng magsalita ang babae ay nakilala naman din agad iyon ng ating bida dahil sa pagsasalita na may halong kawalan ng galang sa nakakatanda dito. At masaya ding sinabi na parang sawa nga din daw ito sa kanin at ulam katulad niya. At pinakita na nga na si Jie ang nagsalita na masayang makita ang ating bida. Sinabi pa nito na habang winawasiwas ang kanyang espada na wala nga daw nangangahas na lumapit sa kanyang room dahil sa alam nila kung ano ang mangyayari sa kanila kapag ginawa nila iyon. Naniniwala naman doon ang ating bida na nasabi pang sa mga tao nga daw doon sa Chungmuro ay ang kaya lamang lumaban kay Jie ay ang Landlord Coalition o kaya si Jung Hyuk-yu. Nang walang sinabi ang ating bida at ngumiti lamang ay sinabi nito na ayaw nga daw sana niya na mamatay ang ating bida. Dahil humanga daw siya kung paano ang ating bida tumayo sa harapan ng kanyang master na nagustuhan naman ng ating bida at sinabing hindi nga daw mangyayari iyon kaya wag itong mag-alala. Sinabi pa ng ating bida na hindi nga daw talaga sobrang kailangan na maghanap ng room para makaligtas. Practical nga ang naisip doon ni Jie kaya parang humanga na naman ito sa ating bida na natanong pa na kung ganoon daw ba talaga kalakas ang ating bida na kasing lakas ng kanyang master. Hindi naman napansin ni Jie na nasa likuran na pala niya ang kanyang master na sinabi dito na bakit daw yun wala pa sa kanyang room. Agad naman yun naintindihan ng nagulat na si Jie at sinabing opo master. Bago nga sumunod itong si Jung Hyuk-yu sa sinundo niyang si Jie ay nagtanong ito sa ating bida kung lalabanan ba ng ating bida ang mga halimaw, dahil mamamatay nga daw ito at ang kanyang mga tropa kapag ginawa nila iyon. Humble naman ditong sumagot ang ating bida na titingnan nga daw nila at makikita na lamang iyon. Sa pagtansya nga ni Jung Hyuk sa sinabi ng ating bida ay ilang saglit pa ay umalis na din ito ng tuluyan.
Habang paalis pa nga itong regressor ay may malakas na boses na narinig ang ating bida na galit at hindi makapaniwala sa isang bagay. Paglingon ng ating bida ay nakita niya ang kanyang mga katropa at makikitang dakdak ng dakdak itong si Huiwon sa galit, na sinasabing nagbibiro ba daw sila na kailangan nilang magbayad ng 2,000 coins kada gabi, na sa galit pa nga ay sinasabi pang pinapangako nga daw niya na bibiyakin nga daw niya ang mga ulo ng mga iyon. Kasunod noon ang malungkot na tawag ni Yeon Song na ang ibig sabihin lamang ay wala silang nahanap na room para sa kanilang lahat. Nang makalapit na ay nagsumbong na itong galit na si Huiwon sa ating bida kung alam ba daw niya kung anong sinabi sa kanila sa taas. Sumagot naman si Kim Duk-jo na siningil sila ng hindi kapani-pani walang pwesyo. Nagulat doon si Huiwon dahil alam daw pala ng ating bida ang mangyayari kapag sa mga gorilla sila nagsabi. Habang naaawang tinitingnan ni Yeon Song ang lalaking ito na ayaw na ding makipagtitigan sa kanya sa kadahilanang baka magbago ang isip, at kunin ang kanyang pwesto ay sinabi na lamang ni Yeon Song kay Duk-jo kung nakahanap ito. Sumagot si Kim Duk-jo nang wala at nagtuloy na sa paglalakad. Ilang saglit pa ay huminto ang ating bida at sinabing meron daw silang dalawang pamimilian sa kanilang problema. Namangha naman itong kwelang si Huiwon na napakabilis magbago ng mood at sinabing ang dami naman daw. Sa pagpapatuloy ng ating bida ay sinabi nito na ang una nga daw ay ang pinakang madali na talagang mabubuhay silang 5. Sumagot naman si Huiwon na kung ganoon nga daw ay ang tao ay nauuwi sa pagpili sa pangalawang option at agad na tinanong ng babae kung ano daw yung pangalwa. Sumagot naman agad ang ating bida na ang pangalawang option nga daw ay hindi magiging madali at pwedeng isa sa kanila ay mamatay. Pinagpawisan naman doon ang lahat at napaisip. Kasunod noon ang pagsabi ni Yeon Song na kung meron nga daw pag-asa na lahat sila ay mabuhay ay ang dapat nilang gawin ay gawin na lamang ang unang option. Sumang-ayon naman doon si Huiwon na gawin nga daw nila ang unang option. Ang batang si Hilyong naman ay agad ding tumanggaw-tango sa pagsang-ayon sa sinabi ni Huiwon. Nang napansin nga ni Sanga na parang hindi nila alam ang gagawin nila para madaling makaligtas sa unang gabi ay nagtanong na ito ng may pagtataka sa ating bida, kung pwede nitong sabihin kung ano ang gagawin nila sa unang option. Kasunod noon ay pinakita ang malawak na hagdan na ito ng station at matapos noon ay nakaakyat na ang buong tropa, habang sinasabi ng ating bida na ang una nga daw ay naandon sa kanyang tinuturo na kaagad din naman tinungo ng tingin ng bing tropa. Nakita nila ang green zone na kayang maglaman ng 5 katao. At sa baba nga nito ay pinakita ang mga lasing-ero na naghahanda sa nalalapit na pagdepensa na naman nila sa kanilang lugar, habang sinasabi ng ating bida na ang room nga daw na iyon ay kayang yukupahin ng 5 tao na sakto sa bilang nila. Dagdag pa ng ating bida na ang stats nga daw ng mga tao doon ay hindi naman ganoon kataas, kaya kahit ilan lamang sa kanila ang bamanat sa 5 ay kayang-kaya nila itong tibagin. Sumagot naman agad doon ang nag-aalalang si Huiwon na ang sinasabi ba daw niya ay kailangan nilang pagpapatayin ang mga iyon. Seryoso namang sinagot iyon ng ating bida na oo nga daw dahil ang unang option ay ang patayin talaga ang mga lasenggerong naandon. Nang masabi iyon ng ating bida ay parang naisip na naman ng tropa nito kung gaano talaga kaseryoso ang kanilang kinasasadlakan, na sa ating bida ay parang nilulunok lamang ito na tila may malalim na dinaramdam. Ilang sandali pa ay nagulat na naman ang lahat ng sabihin ng batang si Hilyong na okay nga daw siya doon kung papayag sila na gawin niya iyon. Pagkasabi ng ganon ni Hilyong ay sa tapang nito ay agad itong naglakad patungo sa mga lasing-ero habang sinasabing hindi daw siya natatakot, siya na daw bahala at hindi naman daw siya natatakot. Ang parang ina namang si Yoo Sanga ay agad na sumigaw at pinigilan itong bata sa kanyang balak gawin. Sa pangyayaring iyon ay dali-daling sinugod ni Huiwon si Kim Duk-jo na may paghihinanakit at sinasabi na kala ba daw ng ating bida ay naisip nila ang bagay na iyon. Ang mga tao nga daw na iyon ay siguradong pumatay din ng ibang tao para sila ang makagamit ng room, kapag nga daw nagpatuloy sila ng ganoon ay baka hindi na nila matapos ang iba pang senaryo sa hinaharap. Habang makikita ang pag-aalala ni Sanga sa bata na baka maging tunay na mamamatay sa hinaharap ay buong puso niya itong pinigilan sa balak nito na makikitang nagpapigil naman ang bata. Ang mangiyak-ngiyak namang si Huiwon ay tuloy ang pagmamakaawa kay Kim Duk-jo na parang ayaw nila iyong gawin na basta pumatay ng inosente para sa kanilang kapakanan. Sa pagpapatunay pa nga ng kaawa-awang si Huiwon ay sinabing nakapatay nga daw siya sa Jeumho Station at nagawa daw niya iyon hindi dahil sa sarili niyang gusto,
kundi sa awa niya na din sa ibang tao at yun nga daw ay hindi man lang niya pinagsisihan kahit isa. Dagdag pa ng babae na kahit nga daw ginawa niyang pumatay ng tao noon ay hindi ibig sabihin noon ay masaya siyang gawin iyon dahil ayaw daw niyang maging halimaw. Matapos sabihin iyon ni Huiwon ay tumitig na lamang ito sa ating bida habang gigil na gigil. Habang ang ating bida naman ay nakikitang seryoso ang babae sa kanyang sinasabi na seryoso ding nakatingin din dito. Habang naging inag pa nga sa gigil itong si Huiwon dahil sa parang mali na pag-akala sa kanila ng kaibigan ay nagsalita itong si Yeon Song, tinanong niya si Kim Duk-ja na gusto daw niyang marinig kung ano ang second option. Sa maikling pagtatalo na iyon ay nagsanhi ng pagiging masaya ng ating bida sa kanyang mga nakasama at sinabing naiintindihan na daw niya. Na makikitang napapikit pa nga ito habang sinasabi niya iyon. Kasunod noon ay sinabi ni Kim Duk-ja na gagawin daw nila sa pangalawang opsyon na nakinagulat naman ng lahat ang mabilis na pagpapasya ng lalaki. Makikita na nga din dito si Huiwon na natatawa-tawa dahil sa kabila ng nakakahiya niyang pagsabi ng mabigat niyang saloobin sa ating bida ay tila parang sinusubok lamang pala sila ng lalaki. Kaya naman masaya ang lahat lalo na itong si Huiwon na lumapit pa sa ating bida at tinapik-tapik sa balikat sa gigil nito dito, habang sinasabi na may hinala nga daw siya na may ganoon ang ating bida kaya bakit daw kaya sinubak pa sila nito ng ganoon. Agad namang sumagot ang ating bida na nasasaktan na sa ginagawa ni Huiwon na hindi naman daw niya sila sinusubukan. At dito nga ay sinabi na ng ating bida na nirerespeto nga lamang daw niya ang kagustuhan nila at yun nga daw ay kahit anong daan ang piliin nila ay gagawin pero niya, habang hinihimas ang ulo ng bata na tila humihingi ng pasensya dito. Sa nauubos na ngang oras ay agad na sinabi ng ating bida na ngayon nga daw na napagdesisyonan na ng lahat na gawin na lamang ang pangalawang option, ay kailangan naman nilang gawin ng tama at eksakto ang mga bawat sasabihin niya sa mga ito. Dagdag pa ng ating bida na ibigay daw nila sa kanya ang buong tiwala nila dito kahit anong nakakabaliw ang sabihin niya sa kanila, dahil kapag nga daw nagkamali sila kahit kaunti sa mga ipapagawa niya ay lahat sila ay mamamatay. Habang sinasabi nga iyon ng ating bida ay makikita ang napakaseryoso nitong mukha na parang tinatansya kung may tumitiklop ba sa kanyang mga kasama sa pagkasabi niyang iyon. Kasunod noon ang pag-anunsyo ng system na meron na lamang daw 5 minuto para magsimula ang ikatlong senaryo. Sa riles naman na ito ay makikita natin sa dulo nito ang kulay pulang kulay na sinasabi ng ating bida na ang mga halimaw nga daw ay siguradong lalabas sa lugar na iyon. Sila nga daw ay magmamadaling magtakbuhan sa buong sulok ng station at tatango sa pinakang baba ng lupa. Sumagot naman ang isa na kung lalabanan ba daw nila ang mga iyon mula sa kanilang kinaroroonan. Sumagot ulit ang ating bida na hindi dahil kapag ginawa nga daw nila iyon ay talagang mamamatay sila. Ang kailangan nga daw nilang gawin ay hatiin ang grupo sa dalawa para ang plano niya ay gumana. Ang unang grupo nga daw ay ang tatlong ito na naghahanda na sa kanilang plano para mabuhay. At ang pang-alwa ay siya at ang batang si Hilyong. At pinaalala nga ulit ng ating bida sa kanyang mga tropa bago magsimula ay kailangan nilang ibigay ang buong puso na pagtitiwala sa kanya. At kasabay noon ang anunsyo ng pagsisimula ng ikatlong senaryo na ikinagimbal ng lahat. Makikita nating unti-unti nang nawawala ang kulay pulang ito na parang harang na unti-unting nawawala. At makikita na nga natin dito ang galit na mga halimaw na tila mga wala sa katinoan na kung ano ang kanilang madaanan at makita ay talagang mamamaalam sa kanin at ulam. Dito naman ay grabing konsentrasyon ang mararamdaman sa pagtingin sa mga mukha ng tatlong ito. Habang sinasabi ng ating bida na sa oras nga daw na maglabasan ang mga halimaw ay kailangan nilang tumakbo pasalubong sa mga halimaw, at ilang saglit pa ay sumigaw na ang ating bida na hudyat ng pagtakbo ng tatlo para tumungo sa lugar na sinabi niya dito. Dito naman ay talagang tuluyan nang nawala ang barrier na humaharang sa mga halimaw at makikitang nag-uunahan ang mga itong tumakbo para maghanap ng kanilang bibiktimahin. Habang ang tatlo naman ay sobrang tapang na sinalubong ang mga ito para gawin ang mga sinabi sa kanila ng ating bida na si Kim Duk-ja, na sa mga oras na iyon ay nasa likuran lamang nila at naghahanda nidang tumakbo sa salungat na bahagi na tinungo ng kanyang tatlong kasama. Pagkatapos po noon ay doon na po muna nagtatapos ang ating episode, pa-like naman po ng ating video bilang suporta naman po sa ating channel, ang nakikita naman po ninyo ay ang dapat nating abangan sa susunod nating episode. Shoutout na din po sa mga malulupit kung tagapanood na ito, mabuhay po kayo at magpakarami.